Sa ating pagsamba ngayon, alalahanin natin ito, mga kapatid. Yaman tayong mayroong katiyakan sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Makakapasok na tayo sa kagalang-galang lahat. Siya ang sa bago at buhay na lahat para sa atin sa pamamagitan ng pagpapalitan niya at kanaluan. Mayroon tayong nakilang sacerdote na namumuno sa bahay ng Diyos. Manangan tayo'y matibay sa pag-asang inahayag natin sa walang pag-alinlangan sapagkat siya ang nangako sa matapat sa isang alam natin na magpalakasan tayo ng loob sa isa't isa patungo sa pag-ibig at mga mabubuting gawa. Huwag natin ipabayaan ang ating pagtitingin katulad ng ibahan na may ganyang kaugalian. Sasabihin palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na hindi mo nakita sa nagalapit na ang araw. Halina patuloy natin saksihan ang kabutihan ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Mag-isa tayo ng may kagalakan sa pagsambang ito na magpapatibay sa ekonomikal na pagsaksi ng bawat isa. Lumaki tayo ngayon sa pangalan ng Diyos upang manalangin. Ikaw lamang ng Diyos ang aming manilikha at nanunubos at agapag-alalay sa lahat ng panahon at ang pinararamdam mo sa amin ang iyong pagmamahal, ang iyong habag ay laging sariwa, wagas ang iyong malasakit sa aming pagkakatipon ngayon upang sambahin ka at papurihan. Pagkaluban kami ng inspirasyon ng banal na Espiritu, linisin ang aming puso at diwa upang maging ganap at katanggap-tanggap ang pag-aalay ng aming sarili para sa iyo. At musultungan kami dapat na mga alagad mo. Hinahangat namin maging malapit sa iyo. Lubin mo nawa na maranasan namin ng iyon malapitan sa mga sandali ito alang-alang sa Panginoon Diyos. Amen.
sa pagsisisi. Inaangad natin ang tulong ng Diyos sa tuwina. Bakit ng bawat isa ang kanyang kalikasan at hinaan. Maging ang ating mga kasiraan, lumapit tayo ngayon sa Kanya na nakakakilala sa atin. Kaya't ng nulat, aklat ng Hudyo, ang ganito. Kaya mga kapatid, malaya na tayong makakapasok sa banal-banalan ng lugar dahil sa dugo ni Jesus sa pamamagitan ng paghahandog ng kanyang katawan. Binuksan niya para sa atin ang ibang daan, ang bagong daan, patungo sa pinakabanal na lugar na nasa kabila ng tabing at ang daan ito ang nagdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. At dahil mayroon tayong dakilang punong pari na lumamahal sa pamilya ng Diyos, lumapit tayo sa Kanya ng may tapat na puso at nakapag na pananampalataya dahil nilinis na ang dugo ni Jesus ang mga puso natin mula sa maruming pag-iisip at nahugasan na ang mga katawan natin ng malinis na tubig ay lumapit tayo sa Kanyang harapan at buong pakumbabaan ipuntisan ang ating mga kasalanan. Kapiyakan ang kapatawaran. Ang Espiritu Santo ay nakakatuloy niya sa ating tungkulin nito. Sinabi niya na ito ang gagawin mo ipan sa kanila. Pagdating ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, itatanim ko sa kanilang puso ang aking mga utos, at susulat ko ang mga iyon sa kanilang mga isip. Pagkatapos ay sinabi niya, kalimutan ko na ang kanilang mga kasalanan at kasamaan, sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan. Hindi na kailangan makapagod dahil sa kasalanan. Sa sinulong ko at ang pagkakiligaya ng Diyos, ang makapagod sa ating mga kapalanan. Pagkaloob na waroon ng katatagan sa ating mga buhay, mapagkailan iyon ng mga kailangan. Hindi pa
Ito ang araw na gawa ng Handa po tayo sa good morning, no? Handa po tayo sa mga kasalitaan kung sa mga CY, CW, UCM, SIAP, DOT. Gandang umaga po. Kahit na medyo parang paulan ng panahon. Ano? Salamat sa Diyos, nandito po tayo lahat. Lahat po, kami ay nasa kami kahapon ay nasa fellowship sa Anabu ng CWA, yung mga kababaihan natin. At ang ating pong Sister Venus, in behalf of her, siya po ay isa sa mga punong abala dahil isa siya sa mga nag-aasikaso ng mga program natin at yung ating presentation sa Pasko. Kaya po kami ay nananawagan sa mga kababaihan natin na gusto pong sumali sa ating dance presentation. Kami po ay nag-practice na kahapon sa UCCP pinagkaisahan sa Makati ba yun? Oo. Sa Makati po. At pwede pa po tayong lumabol. Yung mga interesado po sa ating mga nanay, mga kababaihan na gusto po sumali. Sa Sabado po, dito ang ating practice. Kaya hindi na tayo kailangan pumunta pa sa malayo. Kaya yung mga kababaihan dito si WA, pwede pa po tayong umabol sa Saturday. May practice tayo. Okay? Salamat po. Sana hindi ako mali ng information. Pero meron naman tayong GC, i-announce na lang din po natin doon. Okay? So, ang umattend po kahapon ay 200 plus. Marami. Iba't ibang simbahan po. Sa Pasay, kaming dalawa lang ni Sister Venus ang nakarating. Pero salamat sa Diyos, nakarating tayo sa Anabu. At sana po sa mga susunod na gawain ay makasama pa po natin lahat kayo ng mga nanay natin. Okay? Karagdagang balita po, ako naman po ay nakaschedule ng meeting sa Friday, housing meeting po ito sa UCCP Anabu, hindi ako nagkakamali, parang doon din. No? UCCP Pamplona pala. Sa Las Piñas ito, Oo, Las Piñas. Ayan. Kaya, maaga ho ang aming meeting, alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Okay, sa atin naman po dito, karagdagan, baka may pabalita ang ating UCM. Meron po ba kayong pabalita? Sige po. Salamat po. Magandang umaga po sa ating lahat. Gusto lang alaala sa mga kalalakihan, magkaroon tayo Christmas party ng UCM sa Buena Vista, UCP Buena Vista sa Cavite. Kaya sa December 14, sabay siguro sa layo ito. Tantakan natin, paano tayo ng schedule. Pero sa amin naman yun, sa atin, sa tantakan natin, ano yun 14,
Alas 7. Alas 5 ng hapon. Hindi tayo matindi kasi umaga naman yun eh. Mas pinisip ng CM sa Ilabis na Cavite, alas 8 ng umaga yun. Kaya yung kilala natin na magbigay tayo ng 1,000 yun kasi 1,000 na year yun. Tayo na nag-surtis para doon sa yung 1,000, isang taon na yun. Para lahat ng mga simbahan naman yun, hindi naman tayo lang. Actually, tayo lang hindi nagbibigay, ilang taon na yun, hindi tayo nakapagbigay. Kaya ilalo ko yung mga kalalakihan na sana magbigay naman tayo doon. Kasi nakakaya naman sa kanila, tayo lang talaga hindi nakapagbigay doon. Kung ano nga, nung gawain mo, hindi ako nakapunta doon dahil may ako kasi nagpusila na kailangan magbigay na tayo ng 1,000 ay mga simbahan. Yung 1,000 yung para naman yung sa mundo yun, para sa mga gawain naman yun sa yung United Church yun doon yung ginagamit yun. Katulad na yung Christmas fellowship, doon yung ginagastos para sa pagkain natin sa ating mga gawain. Kaya yun lang, yun ang ano ko, yun ang palala sa akin yung kalakihan. At sakay ko muna natin yung bahay maliit. Bulog-bulogan natin yan kasi dadalhin natin yan sa December. Oo. 40-60 naman yan, naroon ka, hindi lang natin punta doon. Yun naman ang usapan, 40-60, sa kanila sa akin ng 40. Doon ang ano. Kaya bulogan natin yun. Maraming ganyan kumuha mga ibang simbahan. Kaya kung naman kumuha rin ako. Pero kahit hindi naman ayaw kung yun, basta meron lang ang sige, dahil natin yun, at least meron tayo. No? At sa tayo natin na yung mag-produce natin, 100 naman. Medyo na ano natin, ha? Kailangan natin bagay, parang gawin na naman na ano. Pero magbibigay sa pag-buo. So, malamang ano yun. Sige, yun lang. Maraming salamat. Meron pa po yung dagdag, sinuli. Gandang umaga po. Hindi siya na kasi ulan mo din ako. Kahapon, dumatay kami ng everybody's birthday sa City Anamur. Dalawa lang kami ni Madam Chair. Tapos, dumiretso kami sa Makati Pinagkaisahan para sa pag-practice ng, para sa contest ng sayaw sa CWA sa darating na December. Napag-usapan na sa Sabado, dito gaganapin yung practice. Pero 1 PM. Kung sino yung gustong sumali, magpag-unayan kayo sa akin. At saka, sa December 21, ito na yung Happy Birthday Jesus Christmas Fellowship sa UCCT Sabang gaganapin. Dapat ito sa labas, kaso lang nahihirapan magharap ng video, kaya subukan na lang magpagsiksikan sa UCCT Sabang. Malaki-laki rin naman yung simbahan doon, pero baka marami daw nakaten. Ngayon, ang nakapagbigay ng membership nitong nakaraan, kung sino lang yung nakapagbigay, yun lang daw yung mabibigyan ng konting pamasko. Galing sa conference. Yun ang usapan, kung sino yung nakapagpasa ng mga registration form ng membership ng CWA, yun lang ang makakatanggap ng tag. Halimbawa, wala kayong matanggap, ibig sabihin, hindi kayo nakapagpasa ng form na yung pinamigay ko nung nakaraan. Parang meron hindi nagbigay ng form nun eh. Kulang yun. Pinapalo ako, wala pa rin naman. Kaya,
kung wala din naman kayo nakasali sa pagbigay, kasi nag-ano naman ako sa inyo din yung tinutugon. Tapos ngayon, mayroon tayong ticket, in-advance na pagbigay para ito sa Love Fellowship sa darating na sa February 1, gaganapin sa Dasmariñas Gym. Ang attire nito ay mga attire ng mga 1960s, 1970s yun, mga makakaano ng ilaw. Yan. Mayroon din itong contest ng sayaw. Kung sino yung kasali ngayong Christmas, yun din yung kasali sa February. Ganun pa rin, contest pa rin. Ang ano kasi dito, ang price dito is pera. Pero ang price nito, hindi ito sa per charge, per group na bahala na ang grupo kung anong gagawin nila doon sa napanalunan nila. Hindi ito per charge. Kaya pinapaliwanag baka mamaya sabihin, bakit wala kami pera? Yun lang po. Kaya kung sino yung gustong sumali ng sayaw, kung gusto nyo magpagnayan kayo sa akin kasi kahapon, sinabi na hindi na, pero pwede pa rin kasi ang boss mo nakiusap na kung pwede silang sumali kasi si Ate Jo kasi kasi na-hack yung account niya kaya hindi sila updated. Hindi ko ma-update kasi wala akong ano sa kanila kundi si yung presidente lang nila. Kaya kagabi, nakipag-ano si Sister Lizzie na hinintisa. Kaya sabi ko dito tayo sa Pasay mag-practice. Ang ticket pala ay nagkahalaga ng 500. Dapat ito 10, nakiusap ako kung pwede 5 lang. Kasi mahirap, mamaya din natin ano lahat. Kaya 5 lang. Kasi kadalasan 10 talaga binibigay per charge. Pero nakiusap talaga ako, sabi ko, maawa naman kayo kasi kaunti lang kami sa Pasay. Kaya, ayun, ibang simbahan din nakiusap din kasi 500 per ticket. Kaya, hindi kagaya dati na 500 per church na yun. Eh, ngayon kasi, kasi mahal yung sabihin nyo. Yun ang, pero kaya in-advance na ngayon para mapaghandaan. Kung sino man yung gustong sumama at wala siyang 500, baka mayroon namang makipag-ugnayan sa akin kasi baka mayroon mag-sponsor. Kagaya natin na nag-sponsor. Kaya kung gusto yung sumama, makipag-ugnayan kayo sa akin, hahanapan ko kayo ng sponsor. Yun lamang po. Kami kumarikal na pagsaksi ng UCCP. Ang United Church of Christ in the Philippines ay isang iglesyang ekumenikal. Ang kanyang salikan, layunin at pagkatapat at ang pagsasanib, organic unity. Kapulungan ang pagsasanib ay mukhang mahirap maabot dahil sa maraming kadahilanan. Tayo pong lahat ay manalangin. O ang dakilang ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat sa iyo, Panginoon, sa magandang araw na kami muli ay magpuri at magsalamat sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa magandang araw na ito na iyong pinagkaloob. Panginoon, dinadalangin ko po sa inyo ang bawat miyembro ng iglesia na ito. Panginoon, nabigyan sila ng pagmamahalan sa bawat isa. Pag-uunawaan, Panginoon, na may ikaw, Panginoon, ang nakikita sa puso nila.
Panginoon. Igatin mo, Panginoon, ang kalalagayan ng aming iglesia. Maraming pangangailangan ng aming iglesia, Panginoon. Kung ano man ang mga pangangailangan nito, Panginoon, alam namin na Ikaw ang magpupuno nito, Panginoon. Bigyan mo ng kalakasan ng bawat isa, Panginoon, upang mapunuan namin ang mga pangangailangan ng aming kapilya, Panginoon. Panginoon, inilalapit ko rin po sa inyo, Panginoon, ang nalalapit na kantata na gagawin po sa December 14, Panginoon. Ikaw na po, Panginoon, ang magpalakas ng kalooban ng bawat isa, ng pangangatawan ng bawat isa, Panginoon. Pagkat, Panginoon, ang awit na ito ay inaalay namin sa iyo, Panginoon. At ang mga pagkakakitaan nito ay, Panginoon, ay gagamitin namin upang mapalago ang iyong mga salita, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, inilalapit po, Panginoon, ang aming mga kapatid na dumadaan ngayon sa karamdaman. Ang aming Pastor Jos, ang aming kapatid na Ruth, ang aming kapatid na Joey at Grace. Ganon din po ang aming kapatid na Imelda, Ate Lloyda, at Ella, Panginoon. Batid mo, Panginoon, na sila ay nakakaranas ng karamdaman ng kanilang lupang katawan, Panginoon. Ngunit walang imposible, Panginoon, sapagkat Ikaw ang nagbibigay kalakasan sa bawat isang anak mo, Panginoon. Idinudulog po sa iyo, Panginoon, ang kanilang kagalingan. Ganon din po, Panginoon, ang aming kapatid na Pearl at Micah, na nalalapit ang kanilang kapanganakan, Panginoon. Lord, hawakan mo po ang manggagamot na titingin sa dalawang iyong anak, na sila ay magkaloob ng kanilang malusog na anak na ibibigay namin at itaalay din namin sa iyo, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, ang aming Pastor Henry, na ngayon ay nagbibigay mensahe sa UCCP Baclaran at UCCP Ellenwood, Panginoon. Panginoon, Ikaw ang magpalakas sa aming Pastor Henry, Panginoon. Bigyan mo siya ng katalinuhan at katataghan ng kanyang puso upang maibahagi niya ang mga salitang nais mo na iparating sa iyong mga anak. Panginoon, batid mo na napakarami namin nais sabihin sa iyo, hindi na namin ito maisa-isa pagkat alam mo na ang aming puso at isip, Panginoon, Ikaw ang nakakalos. Lahat ng ito ay aking idinadalangin na may pagpupuri at papasalamat sa inyong dakilang pangalan. Ito po ang aking panalangin. Amen. Amen.
araw ito ay matatagpuan sa lumang tipan at sa bagong tipan. Sa lumang tipan ay matatagpuan sa unang mga hari, kabanatang 17, talatang 8, ang bilang 6. Pinapuntahan ni si Elias sa Sarepta. Kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, umalis ka rito, pumunta ka sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. May inutusan akong isang Juda na magpapakain sa iyo roon. Pumunta nga siya roon at nang papasok na siya ng pintuan ng lungsod, nakita niya ang Juda na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, maaari upang makinom. Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig nang pahabol niyang sabihin, kung maaari, bigyan mo na rin ako ng kapirasong tinapay. Sumagot ang babae, saksi si Yahweh, ang inyong buhay na Diyos, na wala na kaming tinapay. Mayroon pa kaming kaunting harina at ilang patak na langis. Namumulot na ako ng panggatong upang lutuin iyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami namatay. Sinabi sa kanya ni Elias, huwag kang mag-alala. Pumunta ka na at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang maliit na tinapay at pagkatapos magluto ka ng para sa inyo. Sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh, Diyos ng Israel. Hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin magtutuyo ang langis sa kapayan hanggang hindi sumasapi ang takdang araw na papapatakin ng Yahweh ang ulan. Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at hindi ubos ang pagkain ni Elias at nang mag-ina sa loob ng maraming araw. Hindi na naubos ang harina sa lalagyan at hindi rin natuyo ang langis sa sisidlan, tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. At sa aklat po ni Marcos, Kabanata 12, talatang 38, mag-ingat kayo sa mga mapagpaimbabaw. Sa kanyang pagtuturo, sinabi niya sa kanila, mag-ingat kayo sa mga guro ng kautisan na gustong laging makalakad na may mahabang kasuotan. Nais din nila ang pagbati sa kanila sa mga pamilihan dakot. Nais din nila ang mga pangunahing tukuan sa mga sinagoga at ang mga pangunahing dakot sa mga puna. Sila ang mga gumalamon sa mga bahay ng mga balo. Sila ay nagpupuntuhin na nanalangin ng mahaba. Ang mga ito ay tatanggap ng higit na mabigat na kapunan. Umupo si Jesus sa tapat ng kaban ng yaman. Nakita niya kung paano naguhulog ang salapi sa kaban ng yaman ang napakaraming tao. Maraming mayayaman ang naghulog ng maraming salapi sa kaban ng yaman. Lumapit ang isang bukang babaeng balot at naghulog ng 2 sentimo na maliit lang ang halaga. Tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang bukang babaeng balot ito ang naghulog ng higit sa malaking halaga kaysa kanilang lahat na naghulog ng salapi sa kaban ng yaman. Ito ay sapagkat silang lahat ay naghulog ng mga labis nila. Ngunit siya, sa kabila ng kanyang kabukaan, ay naghulog ng lahat ng kanyang kabukaan. Tayo po ay pinagpala sa pagkakinig ng Israel.
You're my soul when I pray. You are the treasure that I see. You are my only love. Seeking you as a precious gem, Lord, so be my ideal home. You are my only love. Jesus, oh God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Seeking us in my resurrection, rising up in my place your name. You are my own, when I fall down, you are. When I'm drunk, feel my God. You are my own, Jesus, Lamb of God, holy is your name. Jesus, Lamb of God, holy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Magandang umaga po sa ating lahat. Nais ko lang pong magdagdag ng pabalita na hindi ko na nasabi ng ating board of na sa Sunday po today is this month is Stewardship Month. During Stewardship Month, ating po celebrate ang Stewardship Sunday at in time for the Stewardship Sunday ang ating celebration ng everybody's birthday. Mahina po ba yung microphone? Okay naman. Hindi po nagbabalita, pero sa Sunday po, yung ating pong everybody's birthday. So, ito po ay naibalita ng mga nakaraan. Kailangan pagdadaan ng mga Dicos kung paano natin po proseso ang hahanda sa ating pong everybody's birthday. Dito po ay magkakaroon din po muli tayo ng offering. Ito ay para sa pagpapasalamat natin sa ating mga kaarawan. So usually, doon po sa hindi nakakaalam, ay tinatawag po ang bawat buwan ng ating kapanganakan at kung saan tayo po ay mag-offer. Hindi ko po alam kung meron pong scheme yan. O alam kung ilang taon na kayo, tama ba, Board of Deacons? Kung ilang taon na kayo, ay yun po yung amount na ibibigay nyo. I think 10 pesos per year. Kaya kung kayo po ay 6 years old, ang ibibigay ay 60 pesos. Kung kayo naman po ay 80 years old, malaki-laki po yung ibibigay. Basta
Yung kung 10 pesos per year na ng taon ng inyong kapanganakan. Kung 100 kayo, magkano yun? 1,000. Wala naman dito 100 years na ano po. At magpaalala pa rin po dun sa mga ticket na kumuha para po sa ating pong Christmas cantata. We have less than a month. Less than a month ba? Hindi naman. Kasi December 14 yun eh. Today is December 17. So this less than a month. Ay nasagawa na po natin ang ating Christmas cantata. Doon po sa kumuha ng ticket. Dito po sa ating iglesia, kung maaari po ay magsimula na po tayong mag-remit. Kung hindi naman po natin kaya, pwede naman pong hulog-hulugan. At paalala pa rin po sa ating pong practice mamaya ng ating choir, 2 to 4 or 2 to 5 ang ating pong practice, wag po tayong mawawala. Meron pa ba akong ibang dito? I think wala na. Kung meron po kayong gustong sabihin para po sa ating iglesia, eh, pwede naman po. Iinom lang po ako. Pasensya na po. I think pag tumataas ng sugar, nanuyo po yung bibig natin, no? So, kailangan po, tama po ba, Ate Grace? Nanunuyo yung bibig natin, kaya kailangan uminom ng tubig para po huwag tayong, minsan mahirap po magsalita. So, again, good morning. Ang ating pong pastor ay nasa UCCP Baclaran at mamayang hapon ay nasa UCCP Ellenwood. Kaya, for the next 2 Sundays, ay hindi po natin siya makakasama. Kaya ang ating po mga elders o lay ko ay hindi siya po nakatasang magsalita at magbigay ng mensahe sa mga tundong. Ang teksto po, ang biblical reference po natin, ibinigay na po ito ni Pastor. At nandun pa rin po tayo sa usapin ng Theological Education Sunday at kung ano ang nais ipatubati ng ating celebration na ito na ginaganap din po natin tuwing November sa Stewardship Month. Bakit po sa Stewardship Month? Ito po ay malalaman natin mamaya. Kaya nga po, sino po nandito nung last Sunday? Matatandaan po natin ang sermon, ano yung sinero ni Pastor James Cababan. Hindi na yata. Anyway, matatandaan po natin yun. Kung balikan natin yung ating pong records. Ang binigay ko pong title sa umagang ito, kaugnay po ng binasa natin at narinig natin mga salita buwan sa banal na kasulatan ay a widow's fear, a widow's faith. Sana naman sasabihin ko, a widow's war. Kaya lang wala naman pong pag-aaway between dun sa dalawang widow, pero merong kaunting pagkakaiba. Kaya lang, humabol naman po yung isa. Kaya sinabi ko na lang po na a widow's fear, a widow's faith. So sabi ko po kanina, nais ko pong sundan ang inihati ng ating tagapagsalita last week na si Reverend James Israel Cababan. Binanggit niya po sa kanyang sermon ang subject on Theological Education Sunday, which we consider a significant event in the ministry of the church. Bakit po? Because we recognize what education can do to us and how it changes and enrich our Christian lives. Kaya malaki po ang bahagi ng salitang edukasyon o pag-aaral sa buhay natin bilang mga Kristiyano. At sinabi pa rin niya further
na ang TES o Theological Education Sunday is a partnership between the seminary and local churches. So partnership po yan, no? Nagpapadala tayo ng mga estudyante sa seminary para mag-aral. Binanggit niya rin po sa kanyang sermon, I think, ay yung title niya, I think, yung lalakbay sa kaharian ng Diyos, yung journey to the kingdom of God, kung yung pong natatandaan. At sa ating pong paglalakbay, gaano ba natin nakikilala o nakilala si Jesus? How well do we know Jesus? Nasabi niya, siya rin daw po minsan ay parang ano siyang sagutin, how well do I know Jesus? So, tanongin po natin ang ating mga sarili dyan. How well do I know Jesus? Ang Theological Education Sunday po ay ito yung araw na kinikilala natin ang responsibilidad ng iglesia. This is a church responsibility upang pagyamanin, alagaan ang mga bago at magiging manggagawa at pinuno ng ating iglesia sa hinaharap sa kanilang pananampalataya, ministeryo sa paglilingkod at itaguyod, tulungan ang ating mga seminaryo. No? Tulungan natin sila. We acknowledge the responsibility of the church to nurture new and future church leaders in faith, ministry, and service, and support our seminaries. Ang gawang ito ng pagkilala sa TES ay ginagawa natin sa buwan ng November, in time for Stewardship Month, where we also celebrate and hold our Thanksgiving Sunday. Kaya sabi ko kanina, Stewardship Sunday, Thanksgiving Sunday natin sa 24, next week, at kung saan tayo ay magkakaloob para sa ating pasasalamat sa ating mga pagiging ating mga kaarawan at pagiging mabuting katiwala ng ating Diyos. Alam niyo po, in many churches, sa maraming simbahan, even UCCP before, no, nung ako po ay nagtatrabaho ako, naging staff ng Greater Manila Conference, now LCSMC. Nagsasagawa po kami ng offering every marathon ng November. Lloyd, ang memorandum mo para sa mga local churches, offering nila ng Theological Education Sunday. No? At yun ay pinapadala natin sa lahat ng mga local churches. Huwag nilang kalimutan na magkaloob. At ang offering na ito ay dinadala natin sa conference. Na dinadala naman ang konferensya sa Union Theological Seminary dahil nandun po ang ating mga seminarista. Doon nandun sila at malakaban. And before po, marami-rami pa tayong mga ministerial students, diba, at elder grade. Now, I don't think na yung TES offering is still being done. Meron ba po ba? Kasi wala naman tayong nare-receive din sa ating iglesia. Maybe because meron na rin pong mga schemes o options ang ating conference by which to implement our ministerial support to our students. Kumbaga, tripartite. Yes. Meron nang gagaling support from family, meron nang gagaling support sa local church, at yung conference. At yung iba, nag-enroll, nag-apply sa mga foundation. At nalaman natin nung linggo rin na meron na lang po tayong 3 ministerial students. Si Bong de la Cruz, na kapatid ng ating Melissa de la Cruz, former National CWA President, si Lester del Rosario, and Dennis Bersales. So, 3 na lang po sila. Kaya nga, ang hamon at panawagan ng ating Ministerial Provision Committee ng LCSMC
ay mga kaanib na tugon sa panawagan natin. Even po yung Scholarship Foundation Incorporated, which is being run by UCCP Ellenwood. Ito po ay open sa lahat naman nationwide, yung foundation na ito. Wala na rin po silang nare-receive, according to a board member na nakausap ko. Wala na rin silang nare-receive na application for scholarship as of this time. Yung SFI funds, meron silang SFI funds, no? Ngunit wala pong nag-a-apply ng mga estudyante. At I understand si Pastor Ina Panlilio, yun po yung naging worker natin dito. Siya yung, I think, yung huling estudyante, scholar ng SFI. Sa ngayon, ay wala pa pong nag-a-apply. So, ganun po, ano yung mga konti ang mga nag-a-apply ngayon ng ministerial students sa ating mga seminary. Pero as far as we know naman, yung theological education is, alam po natin, ano ba ito? Of course, pag sinabi natin theological education, ito yung pag-aaral sa salita ng Diyos. Pwede natin itong gawing pag-aaral. Pag-aaral na ito sa loob ng ating tahanan, meron tayong formal education at ito ay ibinibigay ng ating seminaryo. Reflecting and applying God's Word, pagsasalamin at pag-uukol ng salita ng Diyos. Number 3, meditating on God's Word, pagbubulay-bulay sa salita ng Panginoon. Sabi nga kanina sa amin, Thy Word is a lamp unto my feet and the light unto my path. Ating putin inabit kanina. So, ano po yung bala natin para dito? Kasi, maaari po tayong pag-aral ng salita ng Diyos, meditate, reflect, apply. Pero meron po tayong formal education na kinakailangan. Kasi hindi lang naman po yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang kasama, kung tayo ay pumasok sa seminaryo upang maging manggagawa in the future. So, of course, ang bala natin dito, ano? Bala natin ay unang-una, ang banal na kasulatan. At syempre, meron din po tayong, pag nag-aaral tayo, meron tayo ng research materials. No? Kailangan meron tayong mga personal experiences, materials on theological discipline. And probably personal experiences and faith journey. Ito yung personal na paglagakbay natin na kinakailangan natin sa pag-aaral natin ng banal na salita o salita ng Panginoon. Theological, mula sa salitang theology, mula sa dalawang salita, Greek word, sa Griego, ang ibig sabihin ay theos. At logos, meaning word. Theos meaning God, and logos meaning word. So, ang theological education or theology ay tumutukol sa Diyos. Ang kaalaman natin ng tungkol sa Diyos ay malaki ang epekto sa bawat antas o aspeto ng ating buhay. Ang konsepto natin sa Panginoon ay humuhugi sa ating pananaw, our values, ang ating pagtatalaga ng ating mga ugnayan at ang ating mga actions, behavior, our conduct, our manners. Sabi nga ni Pastor last week, how well do you know Jesus? Ang ating pong mga binasang salita, pakalagin mula sa Luma at Bagong Tipan, dealt with the issue on wealth. No? Wealth, pera at mga material wealth. Kung saan ang involved ay dalawang kababaihan, dalawang balong kababaihan
na sa Jewish culture daw po ay mga taong hindi aral, kundi inaasahan lang na mag-anak at mag-asikaso ng kanilang pamamahay. So anong alam nila sa responsible stewardship? Anong alam nila sa pagiging mabuting katubala? Kasi hindi sila aral. Mga lalaki lang ang pwedeng mag-aral nun, pumunta sa sinagora at mag-aral. So galing salita, wala silang alam sa usapin ng ekonomiya o kaalaman sa pagiging responsable katiwala dahil hindi sila aral. And yet, yun ang isang magandang halimbawa upang makita natin at makilala ang Panginoon sa ating buhay. Nais ko lang kung alamin, sino po ba ang mga widows dito? Yung mga widows, walang asawa. Pwede po bang tumayo yung mga balo? Yung walang asawa, gusto sabihin ikinasal o namatay ang mga asawa. Sa dalawa. Hindi yung bahay, hindi yung anong sumakabilang bahay, ha? Kundi sumakabilang buhay. So, sino pa? 1, 2, 3, 4, tayo! Maniniyak. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Palapakan nga muna natin ng mga bata. Alam niyo, sa banal na kasuratan, ang sinasabi ng Panginoon ay halagaan ninyo ang mga babaeng balo. Kaya ang mga balo, love na love ni Jesus yan. Okay? So, maraming salamat po. Pwede na po kayong po. So, sabi nga po, a widow's fear, a widow's faith. So, yung mga balo, meron niyang takot. Ano kaya yung naging takot nila? At ano yung naging pananampalataya nila? Siyempre, kung wala ka ng asawa. Diba? Wala ka ng katulong. Wala ka ng bread. Buti na lang kung may trabaho. Palalo na kung marami kang mga anak, dapat yung asawa mo, maliliit pa sila. Diba? So, mayroong fear ang mga balo. Katulad siguro ng fear noon na si Maria ay iniwan ni Jose. Nung namatay si Joseph. Si Maria, na mother of Jesus. Diba? Namatay si Cruz. Pinako sa Cruz. Si Jesus, balo na si Maria noon. Kaya sino ang naging tagapag-alaga niya? John. Si John. Siya po ang naging. So, meron siyang tagapag-alaga. Hindi siya pinabayaan. Sabi po dun sa, balik po tayo dun sa ating binasa. 1 Kings 17:8-16, the widow of Zarephath. Ito po ay tungkol po sa utos ng Panginoon kay Elijah. Kilala po natin si Elijah? Sino po siya? Isang prophet, si Elijah. At siya po ay nasa Israel. No? Doon po siya. Pinadala po siya ng Panginoon sa Israel. Bakit? Sapagkat ang mga tao doon naglalabo-labo. Hanggang ngayon naman, nagiging sa Israel. Diba? To warn people on their worship, about their worship of Baal or Baal. Ito yung mga sinasanto-santo nila. No? And encourage them to return to the Lord. So marami pong mga miracles ang nakita natin, ang ginawa ng Panginoon through Elijah. Kasama na po doon, example, meron po tayo magbibigay ng example, yung pong pagbaba ng apoy from the sky. At siya po ating ascended, when He ascended to the heaven alive.
buhay po siya na pumanik, na present sa heaven. Yun po isang miracle na nakita natin sa banal na kasulatan kay Elijah. So, dinala siya ng Panginoon sa isang lugar, sabi niya. Punta ka doon. Doon sa lugar na yun, tigang, dry. Kasi may panin, may talutong, tapos may shortage ng lahat ng pagkain. At you know, umaga at gabi, kasi wala siyang nala, wala siyang ano man lang. Umaga at gabi, dinadala si Elijah ng pagkain, vino, pagkain ng tinapay at karne ng mga kakain. Sino po ang nagdadala sa kanya? Kasi wala nang bahay. Nakakita na po ba kayo ng raven? Hindi ko alam, Ate Giselle, pwede bang makakalata ng raven dyan? Ano bang itsura ng raven? Yung raven ay kino-consider na scavengers. Alam niyo ba yun? Yung namumutuan ng tumanang pagkain kahit saan. Yung scavengers, yun ang raven. Tumanang tuka sila ng mga pagkain sa mumulot sa kalye. Yun ang kanilang ang ginagawa ng raven. Sa utos ng Panginoon, may mga ravens na nagdadala sa kanya ng pagkain, ng tinapay at karne. So, yung tubig na kanyang iniinom ay nanggagaling sa isang batis sa gilid ng Jordan. Nakakalimutan ko yung pangalan ng batis. Pero sa side siya ng River Jordan. Sabi nga ni Elijah, pumunta ka sa Zarephath. Kasi naubos na yung tubig. Yung group, yung batis, naubusan na rin ng tubig. Ayan. Makakatakot ka lang. Uwak? Uwak ba yan? Oh, di ba? Wala ka ba yan nakitang nahumulot ng ano? Yan ang trabaho ng raven. Pero yan nagbibigay sa kanya ng tinapay at karne. Tignan mo kung how powerful God is. Ngayon, sabi ni Lord, punta ka sa Zarephath. Naubos na rin yung tubig sa brook. Kung saan ang isang balo is commanded to feed you. Isang balo ang magpapakain sa iyo. So, imbis na raven, yung delivery service ni Elijah na raven ay nagiging na yung balo. So, yun na yung magbibigay sa kanya na pagkain. So, sa binasa natin kanina, upon his arrival, paano nakita natin na nagulat siguro? Dumating ka sa bahay, may taong dumating sa iyo. Sabi nila, to-discover na ni Elijah na yung dito ay medyo hindi siya hospitable. Bakit kaya? Bakit kaya? Why? Because kulang din yung kanyang pagkain para sa kanya at para sa kanya. Anak, pagkain na tinatabi-tabi niya, sinusubi-subi niya. Inilalaan niya yun hanggang sila ay mamatay. Kasi nagutom nga eh. Wala nang makakain. 3 years yung famine, tagutom sa Israel. So nagkaroon ng fear. May takot yung balo. May kahati ako. May kahati kami ng anak ko sa pagkain. She was worried. Habang siya naman ay, kasi worried siya, siguro hindi naman siya nagdadamot. Kasi she is very little to offer. Masyadong, wala siya maibibigay na, ganong kalaki. Paghahati-hatian lang nila kung ano yung nandun. Ngunit habang siya naman ay mapanglaw, ito naman si Elijah, relieve siya. Tulong-tulong siya ng konsolasyon. Bakit?
Bakit? Because of God's provision. Experience niya eh. Hindi siya nagutom doon nasa isang lugar siya. Nagbibigay sa kanya ng pagkain ay raven. So parang, ano naman si Elijah? Masaya siya. No? Joy. He was joyful. Kasi nga, yung kanyang, hindi siya nagutom. Kaya, ano sila, babaeng balo. Mapangalaw yung babaeng balo. Siya naman ay masaya. At ano ang sinabing, ano ang pangako ng Panginoon kay Elijah noon? At kanya pong sinabi sa babaeng balo. Ang sabi niya po, basahin po natin ulit po, pakinggan natin. Kasi ang paggawa ng tinapay, kulang na yung harina, wala na siyang magagamit na ingredient. Sabi po ni Elias sa kanya, huwag kang mag-alala. Gawin mo, pumunta ka na, at gawin mo ang iyong sinabi. Buo siya ng tubig. Ngunit, ikaluto mo muna ako ng isang maliit na tinapay, maliit nga lang eh. At pagkatapos magluto ka ng para sa inyo. Maliit lang kasi siguro kulang na sila sa harina eh. Wala na sila ingredients para sa tinapay. Sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh, Diyos ng Israel. Hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan. At hindi rin matutuyo ang langis sa tapayan hanggang hindi sumasapit ang 3 araw na papapatakin na ni Yahweh ang ulan. So, there is hope. Darating ang araw. Matatapos ang panin, matatapos ang kaluton sapagkat ibubuhos ng Panginoon ang ulan sa lugar ng iyon. Ginawa ng babae ang utos ni Elias at hindi naubos ang pagkain ni Elias at nang magtina sa loob ng maraming araw. So yung fear ng babaeng balo ay unti-unti nawala. Bakit? Because of God's provision. Hindi na naubos ang harina sa lalagyan at hindi rin natuyo ang langis sa sisidlan tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. So ito po yung malinaw na makilala natin ang Panginoon at ang Panginoon na siyang nagbibigay sa atin ng lahat. Our provider. Ito yung guiding principle natin as stewards of God. Sa stewardship, ito yung guiding principle natin. Ang lahat ng nasa atin ay nanggagaling sa Panginoon. Siya ang may-ari ng lahat. Kaya siya ang namangalaga sa atin. So, yun ay naging malinaw sa babaeng balo. Kaya, eventually, nawala ang kanyang takot. Nawala ang kanyang takot. Kasi isipin mo rin naman, ha? Sabi nga, hindi aral yung mga bibos na hindi nagkakaroon. Wala silang alam. Kasi ano lang sa kanila, mag-anak pa, malaba ang baka. So, yun lang ang alam nila gawin. Tulad ni Elijah, wala siya. Elijah had nothing. So, pagpunta dun sa lugar, he has to rely to the widow for food. Sabihin, ang mga babaeng balo ay makakasama. Kasi, nirely tayo pwede tayo mag-rely sa kanila. Kahit na sila ay balo, diba? Minsan nga yung mga, yung si Ate Rosie balo yan. Pero lakas ng racket yan sa pamamasakit. Alam mo, giveaway yan. Talo sa pagbibigay niya ng kanyang pledge or type sa obligations. So, we can rely on widows. Meron ba silang maramdaman na takot? Pero, we can rely on them eventually. Sila kasi yung poorest among the poor down noon. Poorest among the poor. Pero with God's provision, hindi na sila poorest among the poor.
Sa binasa naman po natin, balo na naman, no? Sa aklat naman mula sa Marcos, nakikita natin ang dalawang uri ng pagkakaloob. So, ano yon? Yung pagkakaloob ng scribes, ng eskriba. Nagagalit si Lord dito sa mga eskriba. Kasi ano yun, mayayaba, mga nakatuhog ang anak. Gusto nila sila lagi na gusto nila, paglalakad sila, nakagown sila, bati-bati. Hello, babatiin sila, kumusta kayo? Ganon sila. They put on large amount, but are leftovers. Malaki na, tira-tira naman ang kanilang pinagkaloob. Eh, yung babaeng balo, ano pinagkaloob? Anong pinagkaloob? Dalawang copper yun. Gave 2 cents. Copper yung pinagkaloob. Small amount kesa dun sa mga mayayaman. So, anong comparison dito? Ito mga escriba, yung mga matikuloso yan. They give their tithes, they give their offerings, but while they obey God in this manner, in this matter, yung pagkakaloob, sinusunod naman nila, nagbibigay sila 10%. Ngunit, hindi nila sinusunod ang Panginoon sa ibang aspeto o in other matters like faith and love. Wala sila noon. Kasi gusto nilang mapuri pag nagbibigay sila ng kaloob. Jesus denounced scribes because they give for prestige. Ano yung prestige? Bibigay lang sila para famous. Kailangan. Dressed in robes. Baka siguro, habang nag-anak ko sila, kung meron sa amin dyan, lalakad sa kalye, nakabang ganit, buti hindi sila natatayo sa una. Gusto pa nila, sila yung unang-una, ano mo na magbibigay? Yan ang huwag mo na yun, kami mo na magbibigay. Sila ang unang-una. Ngunit, dinidinaos ng Panginoon yan, all praise ang Panginoon sa widow, sa babae, because she gave her all. Ibinigay niya lahat. Yung mga Levites, ang kasama o mga aliens, mga orphans, mga widows, sila yung nangangailangan ng suporta mula sa community. Bakit? Tanungan isang, bakit? Sa tanong kay Pastor Henry, yung isang Bible study sa amin, bakit po kaya balo ang ginawang example? Bakit balo ang ginawang example? Wala akong pera yun. Ginawang example, the widow of Zarephath, ito yung babaeng balo sa aklat ni Marcos. Kasi mga unnamed sila, walang pangalan. Bakit? May sumagot eh. Hindi ko matanda kung sino. Hindi ko masyadong narinig. Sa ating pagkaunawa, kasi itong mga balo, they have devoted themselves entirely to God. Sa panahon na hindi sila nakakilala hanggang sa nakakilala. At sa panahon na nakikilala nila ang Panginoon. Binigay nila ang kanilang buhay sa Panginoon. Sana lahat ng balo ganon. Bibigay yung buong buhay para sa Panginoon. Kaya gusto ni Lord ang mga balo. Yung mga pinagkaloob na offering ng mga mayayaman doon, hindi siya important, hindi siya significant. The poor widow gives everything she has. Lahat ng ano lang nasa kanya, lahat na yun, yun na yun. At ito ay ina-upload ng ating Panginoon. May question tayo. Hindi na siya tanong ng how much you give,
but how you gave. Hindi na question yung, magkano bang binigay mo? Pero hindi naman natin sabihin na, ano naman ang binigay mo, kahit lang yun lang yung meron sa'yo. Pero hindi laging baliit yung ibibigay natin. Hindi naman lagi. Kasi if you are earning 100,000 a month, 2 centimos din ba ang bibigay mo? If you are earning 50,000 a month, 10 pesos lang ba ang ibibigay mo? What does that require of us? Sabi niya, give your 10%. Bigyan natin ng itapo sa Panginoon. Yun yung ating dapat na bibigay sa Kanya. So hindi na nga, ngunit hindi na nga ako sa opinion na how much you give. Pero kung meron, ipagkaloob natin. How you gave. Ano ba? Paano ka nagbigay sa Panginoon? Tulad ng balo, the widow gave her all. Tayo ba kaya ba natin bigay lahat? Magbabayad ako sa oriente, magbabayad ako sa tubig, magbabayad ako sa bahay, pag-aaral ng aking mga anak. Kaya nga, dapat proportionate yung ating pagkakaloob. Kung ito yung pera natin, hindi hati-hati, chop-chop natin. Huwag naman natin ihuli si Lord. Huwag naman natin ihuli. Yung tira-tira na lang katulad, kundi magiging katulad tayo ng iskriba. Mga tira-tira na lang yung pinagkakaloob natin sa Panginoon. Not because wala tayo, ngunit hindi natin gusto na gawin yun. Yun na nga, ang isa pang tanong, does this give everyone, or should everyone give everything they or we have? Maybe. Hindi natin ibigay yan. Nakita natin yung sa banal na kasulatan, nakita mo ang Pariseo na nakalimbag, anong nakalimbag sa Salapio coins nila? Ano nakalimbag? Nakaprint mo sa coins. Ha? Mukha ni Herodes. Ulo ni Herodes. Kalimutan natin, no? Caesar. Caesar. Ulo ni Caesar. Tinanong sila ni si Jesus. Paano pa kami magbibigay? Kasi nakita niya ang ulo ni Caesar. Ulo ni Julius Caesar. Eh, oo nga. Ano sagot ni Jesus? Hindi na nakakatanda. Sagot ni Caesar. Give what is for Caesar's and to God what is God. Ibig sabihin, proportion tayo sa ating pagkakaloob. So, reading between the lines, anong sinasabi sa atin ng ng banal na kasulatan dito? O sinasabi sa atin ni Jesus? Kasi si Jesus ang nangungusap sa pamamagitan ng ating pagkaaral na ito sa banal na kasulatan. What is Jesus trying to say is that where you put your money will show your allegiance. Kung saan mo nilalagay ang iyong pera, nandoon ang iyong katapatan. Diba? Kaya ito naman yun. Sa akin naman pagtingin, hindi naman po ibig sabihin na everyone needs to give everything. The widow, yung malo, has decided that her money, gaano man siya kaliit, what little of it belong to God. Yun ay sa Panginoon. Hindi nagdalawang isip, walang pinaghihinayangan. Minsan pag nag-offering tayo. Kasi ito malaki yata. Pagkita, meron 20 pesos. O, ito na lang. Ito na lang. Magkakano yung sweldo natin? Pinagpilong yung 10%. Ako malaki. Huwag na lang, magpa-pledge na doon. Pledge na lang ako, hindi na ako magbibigay ng 10%. Hindi nagdalawang isip yung bayo. Kaya mahal mo ako ni Christ. Wala kang pinanginayaman. Kaya nga, yung giving pa natin is proportionate. Or, ano ba talaga yung dapat ibigay natin sa Panginoon? Kung malinaw naman dyan ang
banal na kasulatan. Kailangan ay value natin ang mga bagay na mayroon tayo. How do we value things na mayroon tayo? The things valued in the kingdom of God. Ano ba yung value sa Tagalog? Halaga. 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 Gaano natin binibigyan ng kahalagahan ang meron tayo? Sabi natin, hindi sa atin yan. Pag-aari ng Panginoon yan, na ang guiding principle natin as human. Lahat ng bagay na galing sa Panginoon. Everything is His. Everything is God, not us. Tayo lang ay katiwala. The things valued in the kingdom of God. Ano ba yung mahalaga para sa kaharian ng Diyos? So ito yung binibigyan natin ng Diyos sa ating pag-aaral. How well do we know Jesus? Do we give money to buy tickets for the Christmas cantata? Or do we give money so that our name can be seen as listed in the plaque or posted in the grand entrance or walls of a building or even as a church to know that we are givers? To know that you are a giver. Pangalan mo, nandiyan kailangan. Para na tayo scribes niya. Pero wala yung pangalan ko. Pangalan ko, nagbibigay ako ng ano. Kulang ko. Diba minsan ganun tayo, no? Not because na ayaw natin pero kailangan kasi accountability. Pera na ng simbahan nyo. So kailangan, pag binasta natin ang pera ng simbahan, hindi natin dadasahin niya sa walang kapalagakan, sa kung saan-ano lang. Kung ano lang yung wings natin bilang ano. Alam mo naman pati simple, isang bote ng Coke, kukunin po natin yung pera sa coffer ng simbahan. Charge pa natin, charge na yan sa pan. Coke, isang Coke, dalawang Coke. Dito ba? Asa, hindi naman po natin sinasabi na hindi maganda, hindi yun mahalaga. Na ipakita na malaman natin, parang i-account natin yung mga kaloob natin. Tama lang yun, i-account natin. Pero ano ba yung attitude natin, yung motivation natin sa pagkakaloob? I-sort out natin yung ating attitude, motivation, meron tayo in our giving. How do we give? Hindi naman po sabihin natin na pangit, na mali, no? Pero kailangan i-account natin yung mga times natin. Hindi ko kailangan i-account yung mga kaloob ng mga kaalip kasi pera na yan ng simbahan. We have to account. Accountability pag may nawala. Kailangan alam natin pag may nawala. Bakit hinahanap ni ganito yung offering niya ng kanyang side? Kaya nga, pag kayo nagkaloob, i-record ninyo, meron tayong pledge card. Sino walang pledge card dyan? Type card. Taas ang kamay. Sino hindi nagbibigay? Nire-record ba natin? Huwag naman tayo din mahiya kung yun lang. Kasi sabi nga, it's not the amount. It's how you give. It's how you give. Okay. Dapat lang alam natin ang ating intentions. Ano ba ang intentions natin sa pagbibigay? Sino ba ang ating inuuna? Manood ng sine, kumain sa labas ng madalas, bumili ng mga branded bagay, shoes, dresses na naluluma naman. Okay lang yung moderate lang. Palagi sa tayo moderate lang. Pero yung intention natin, unahin natin, Panginoon. That is faithful
being a faithful steward. We should know our intentions and be faithful into it. Kasi ang giving, hindi yan financial issue. Giving is a spiritual issue. It is a spiritual matter. Kung paano natin alam ang gusto ng Panginoon na gawin natin, yun ang ating ginagawa. Yung balo, nagbigay siya, merong kasamang sakripisyo. Giving generously is not measured by the size of the gift, but the motive and sacrifice behind the gift. Giving, sabi niya, giving until it hurts. Giving until it hurts. When we give, are we fulfilling a promise? Ang sabi po sa Biblia, the Bible speaks of fulfillment of promises and fulfillment. Do you confirm this? Para na akong si Congresswoman Castro. Do you confirm this? The Bible speaks of promises and fulfillment. And in so many ways, sa maraming paraan, sa maraming pagkakataon, pinakita ng Panginoon sa atin ang kanyang pangako at ito ay kanyang tinutupad. Just what he did to Elijah. When he asked him to go, pumunta ka doon sa Sidon, pumunta ka sa Sarepta. With nothing, a place with nothing to eat. Isang lugar na wala kang kakainin, may talutong. Si Elijah, no questions asked. Wala siyang tinanong. But, nung nandun na siya, God's provision was unending. Hindi siya nagutom. Hindi natapos ang pagkakalob sa kanya ng tulong, ng provision, ng pagkain na kay Elijah. Even to the widow of Zarephath, na tumitigil na siya doon, mamamatay na sila eh. Yun ay tinitignan niya, no? She is looking forward on death dahil natabot. Hanggang sa dumating si Elijah. So yun yung promise. God's promise. At tinutugon niya na, Panginoon, tinutugon natin. Nagtanong na po ba natin ating pagmumuni-muni? Yung ating mga sarili. What does God really want from us? Minsan ba? Ano ba gusto sa akin ng Panginoon? Gusto niya ba akong maging singer? Gusto niya ba akong maging executive, CEO? Gusto niya ba akong maging artista? O gusto niya ba akong maging magaling na businessman, businesswoman? Or gusto niya ba akong maging manggagawa niya? Gusto niya ba akong maging pastor? Minsan, tignan natin sa ating maliit na espasyo. Let us ask ourselves, what does God really want from me? Siguro tatanda natin ito, tatanungin, ano ba gusto sa akin ng Panginoon? Kundi tanda ka na eh. Kaya lang sabihin, gusto ko kung pumasok na singer, pwede, tanda ka na. So, katulad ng balo ka na, pero tumulong ka sa gawain ng simbahan. So, bakit ba yung sacrificial offering ginagawa yun para sa gawain ng iglesia. Ginagawa yun out of your trust in the Lord. Out of our trust in the Lord. Ang ating pananampalataya sa Panginoon. So, sabi nga, maaring nakafocus tayo lagi sa giving, bakit ba giving tayo ng giving? We may have focused our attention on the subject of giving, but hindi natin alam
It extends into all aspects. Stewardship extends into all the aspects of our stewardship life. Time, abilities, responsibilities, and of course, your money. So, ano ba natin gagawin tayo kung sabi ng steward? Alam natin yun, nasa sa atin yun. Paano tayo magiging responsible steward? Pinapractice natin bakit natin pinapractice ang pagiging responsible steward? Bakit? Bakit tayo simple? Why do we give to the church? Bakit tayo nagkakaloob ng ating time, talent, abilities, responsibilities, and money? Tatlong bagay. God is good all the time. Ang Panginoon ay mabuti sa lahat ng Panginoon. Pangalawa, gusto natin pasalamatan siya. Ipakita ang ating pasasalamat dahil sa kanyang napakaraming pagpapala sa atin. At pangatlo, alam natin na hawak ng Panginoon ang ating bukas. We know that God holds our future. Sabi nga po ni Paul sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Kami komunikan na pagsaksi ng munisipyo. Kemudian ang United Church of Christ Catholic Philippines ay isang mission. Komunikan ang kanyang saligang layunin at pagtatapat at ay ang pagsasanib organic unity. Kapuluan. Ang pangunahin sa mga ito ay ang malakas na diwa ng denominasyonalismo na siyang pinairan pa rin hanggang ngayon ng maraming leader ng iglesia para protestante sa bansa. Ganun man nakat talaga ang United Church of Christ in the Philippines sa pagsaliksik at pagsusulong ng pagkakaisa. National Council of Churches in the Philippines o NCCP. Pangalawa, ang Christian Conference of Asia o CCA. Pangatlo, ang World Council of Churches. At pang-apat, ang World Alliance of Reformed Churches. Ang lima, World Methodist Council, ang World Methodist Church, ang Autonomous Affiliated Church, at ang ang Christian Peace Brothers. Likas sa UCP ang kanyang commitment, kaya hindi madali sa UCCP na umanggi sa mga alahok sa programang isinagawa ng mga de-ecumenical na grupo. Malasakit sa ating loob pag ginagawa natin ito dahil sa ating paninindigang komunikal. Ngunit wala tayong ibang magawa liban sa ating tanggapin at ingatan ang dignidad ng ating pagiging
Iinikan. Panyaya sa pagtaluog. Patutuo ng mga awit ang ganito, ikaw lamang, Yahweh, ang lahat ng aking buhay. Lahat ng kailangan ko'y iyong binigay. Kinabukasan ko'y nasa iyong mga kamay. Mga kaloob mo sa akin ay kahanga-hanga. Pinapakaganda ng iyong pamana. Tinuro niyo sa akin ng landas patungo sa buhay na puno ng kasiyahan. At sa piling niyo akong matatagpuan ang ligayang walang hanggan. Halina, papurihan natin ang Diyos na tapat sa atin sa lahat ng oras. Ialay natin sa Kanya ang ating pasasalamat, ang paglikong ng mga anay mga pangako at ipapuk. Nananalig ako sa'yo, aking Ama, sa biyayang dulot mo sa iyong nagmula. Pag-ibig mong wagas ay aking nadama. O Jesus na aking Diyos, kita'y sinasamba. Nananalig ako sa'yo, aking Ama, sa biyayang dulot mo sa iyong nagmula. Pag-ibig mong wagas ay aking nadama. O Jesus na aking Diyos, kita'y sinasamba. Hirap na buhay ko, di ko alintana. Kung ika'y nawawala, wala ng pag-asa. Lunas ang ngalan mo, ako'y pinapala. O Jesus na aking Diyos, kita'y sinasamba. Nananalig ako sa'yo, aking Ama, sa biyayang dulot mo sa iyong nagmula. Pag-ibig mong wagas ay aking nadama. O Jesus na aking Diyos, kita'y sinasamba. Hirap na buhay ko, di ko alintana. Kung ika'y nawawala,
nawawala, wala ng pag-asa. Lunas ang ngalan mo, ako'y pinagpala. O Jesus na aking Diyos, kita'y sinasamba. Hirap na buhay ko, di ko alintana. Kung ika'y nawawala, wala ng pag-asa. Lunas ang ngalan ko, ako'y pinapala. O Jesus na aking Diyos, kita'y sinasamba. O Jesus na aking Diyos, kita'y sinasamba. O Jesus na aking Diyos, kita'y sinasamba. Panalangin sa mga kaloob. Lumalapit kami ay salamat sa iyo, Panginoon. Sa lahat ng kaloob mo sa aming buhay, kami pinapakala mo araw-araw. Mahirap man o aming kalagayan, ikaw ay laging nariyan upang sa amin ay umalalay. Dalangin namin sa aming nakayanan, ipagkaloob ay maging instrumento upang magpatuloy ang aming ministeryo sa pamamagitan ng aming iglesia. Maraming salamat po sa iyong kalinga at biyaya. Dalangin namin ito sa tanging ngalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Sa
At